Ano nga ba ito? Mga kababayan, ngayon matatawa po kayo mag-isip. Ha? Matatawa kayo mag-isip, Ma'am Lily Tonini, Ma'am Esmeralda Constanti Nido, mega love shoutout. So ito po ipapanood ko sa inyo, mga kababayan, ang isang video na kung saan nagsasalita po si Sara Duterte. Sabi niya, actually mga kababayan, akala ko ba, sabi ni Bato at ni Bongo, na itong mga loyalista at ang Malacanang ang mahilig alam nyo yung mag-recycle daw ng issue, tapos ibabato daw. Alam nyo yung tawag doon? Mahilig daw mag-recycle, no? Ng issue, itong Malacanang, para ibato daw sa kanila. Pero ngayon, ni si Sara Duterte, putang ina, katagal-tagal na simula nung nag-resign siya pagka, di ba? Resign niya pagka secretary ng DepEd. Bakit ngayon binalik at binuhay na naman niya? Diba? Clifford, Sibuyanto, may love shoutout po. So ito mga kababayan, meron ako ipaparinig sa inyo Ito po Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. So, hindi ako. Ulitin ko failure. Sabi ni Sara dito, mga kababayan, sabi niya dito sa Abante Radio, no? Noong nagpasa daw si Sara Duterte ng resignation paper, pumunta ng Malacanang. Nung humarap daw siya kay BBM, 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak na daw. Sabi niya, amoy whiskey. Pero hindi daw niya nakita na whiskey ang ininom. Ang nakita lang daw niya na laging iniinom ni PBBM ay champagne. So ngayon, doon pa lang, may doubt na siya na hindi whiskey pero amoy whiskey. So ibig sabihin, umiinom din siya ng whiskey kasi alam niya ang amoy ng whiskey. Di ba? Bakit mo mahuhulaan di umano na amoy whiskey kung hindi ka pala inom ng whiskey? So, ibig sabihin, nahulaan mo yung amoy, so pala inom ka rin. Pangalawa, nung nagpasa siya ng resignation at the time. So, ngayon mga kababayan, para sa akin, kung talagang bobo ka na DDS, talagang maniniwala ka sa sasabihin niya. Bakit? Di ba nagpasa na siya ng resignation? Bakit sinabi niya na doon daw niya na-confirm na mag-resign siya? Nakapasa ka na ng resignation tapos doon ka palang mag-confirm porkit na amoy alak? Tsaka ka magpag-isip-isip na i-confirm mo mag-resign ka? Aba, parang kakaiba naman yan. Ang sabi dito, nung pumunta siya sa Malacanang para magpasa ng resignation, di ba? Tapos dahil na amoy alak siya, so doon mo kinonfirm na mag-resign ka? So ano yun? Huli ang pag-iisip bago magpasa ng resignation? Nauna ang pagpasa mo ng papel bago mo mapagtanto na mag-resign ka? Diba mga kababayan, alam nyo minsan, natatawa ako mag-isip, baliw ka ba? Diba? Tignan nyo, pumunta daw siya ng Malacanang para magpasa ng resignation paper. So ngayon, pagdating niya doon, kaharap niya si Marcos, lasing. Hindi naman lasing, amoy alak lang. So ang sabi niya, ang amoy daw ng alak, amoy whiskey, pero hindi niya nakitang nag-whiskey kasi ang nakikita niya, iniinom lagi, champagne. So doon pa lang sa naamoy niya na alak, 10:30 pa lang ng morning, napagtanto-tanto daw niya na mag-resign na siya. So, ano yun? Gumawa ka ng advance resignation paper bago mo mapagtanto? So kung hindi mo pala siya naamoy alak, hindi ka magre-resign. Ba't nagpapasa ka ng resignation paper? Diba? Mga kababayan, hindi daw siya failure. Ang failure daw, yung 10:30 pa lang, uminom na ng alak. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, wala pong problema kung iinom ka ng alak kung wala ka namang ginawang mali. Diba? Sabihin natin, parte ng trabaho niya yon, time ng duty niya, uminom siya. Di ba? Kung doon pa lang sa time na yon na nag-duty siya, uminom siya,
dapat nag-file ka ng complaint. Bakit ngayon mo lang yan sinasabi na kung saan, Diyos mio Marimar? Ilang minuto na, ilang buwan nang nakalipas, inihi na ni Marcos yung ininom niya. Ang hirap ng, ito yung sinabi niya. So ngayon, basahin ko naman ang sinabi ng Abante. Abante News po ito ha. Basahin ko ha. Ito mga kababayan, yung ibinunyag. Ibinunyag daw ni Sara. Ito po ay sa Abante News. Ito na. Sabi dito, ibinunyag ni Vice President Sara Duterte na umano'y amoy alak si Pangulong Bongbong Marcos nang iabot niya ang kanyang resignation letter bilang miyembro ng gabinete noong nakaraang taon. So ang sabi, amoy alak daw si PBBM nung iabot ni Sara ang resignation letter bilang DepEd Secretary. So ngayon, sabi ni Sara doon sa video, doon daw niya na-confirm at napagtanto na mag-resign siya kasi naamoy alak niya si PBBM 10:30 pa lang ng umaga nung iabot niya ang papel. Di ba? So ibig sabihin, tsaka mo lang napagtanto na amoy alak siya, pero advance ka nang gumawa ng resignation. Ano yun, Sara? Napakababaw naman. Di ba? Kita ninyo? Mga kababayan, tsaka pa siya nakapag-desisyon na mag-resign, pero in advance na niya inabot yung resignation letter niya. Ano yun? Pasa ka muna resignation, tapos maghanap ka ng maaabot mo or mabubutas, tsaka ka mag-resign. Tanga ka ba? Diba? Alam nyo, kung hindi nyo intindihing mabuti to, maniniwala ang mga DDS dito sa katangahan ni Sara. Alam nyo, BP Sara, wag ka magalit sa akin. Tanga po talaga ang tawag dun. Tanga. Ang tanga, kapatid ng bobo yan. Pinsan ng baliw. Yeah? Ang tanga, kapatid ng bobo, pinsan yan baliw. Yeah? Biruin mo, inabot mo kay Marcos yung resignation letter mo. Tapos ngayon, doon mo pa lang nung time na yun na pagtanto na mag-resign ka kasi naamoy mo siya na amoy alak. So ano yun? Nang gabing yun, gumawa kang resignation paper. Ipasa mo bukas, tapos pagkabukas nung inabot mo, amoy alak siya, doon mo palang napagtanto-tanto na mag-resign ka. Ano yun? Wala ka sa katinuan habang gumawa ng resignation letter? Alam mo, ang tanga, kapatid ng bobo yan, pinsan ng baliw yan. Di ba? Si Risa Force, mega love shoutout po. Kabayan ko. Ayan, mega love shoutout, si Risa Force. Di ba, mga kababayan? Napagtanto-tanto nyo ba? Napag-isip-isip nyo ba? Habang gabi, gumawa ka ng resignation paper mo, gawa ka, I am Sara Duterte and this is the time that I considered myself to resign because I'm not complying, I did not complying or may ganito, hindi ko na kayang gampanan yung aking trabaho bilang DepEd Secretary. Tapos, ipasa mo na bukas, nung pagkabukas na magkaharap kayo amoy alak si PBBM, doon mo palang napagtanto na mag-resign ka kasi naamoy alak siya. Tapos, ang sabihin mo ngayon, hindi ikaw ang failure, si PBBM ang failure kasi umaga pa lang, amoy alak na siya. So, anong klaseng paninisi yan? Anong klaseng katangahan yan? Alam niyo, minsan hindi ko maintindihan eh. Dito, according sa Abante News, basahin nyo, mga kababayan. Screenshot nyo kasi actually baliktad. Ito, ipakita ko ha. Ito. Abante. Wait lang. Ayan na, ibinunyag ni Vice President Sara umano'y amoy alak si Pangulong Bongbong Marcos nang iabot niya ang kanyang resignation letter bilang miyembro ng gabinete noong nakaraang taon. So ngayon mga kababayan, bakit dito sa video, iba ang sinabi ni Sara? Hindi ko alam kung sinong nagsabi ng totoo. Yung Abante ba News or si Sara Duterte? Kasi sabi niya dito, ito po yun. Ulitin ko ha, pakinggan ninyo. Diyos ko naman, mga kababayan, anong klaseng paninisi yan? Palpa ka na nga, naninisi ka pa. Kapag DDS ka, amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak. Ay, nawala. Napindot ko kasi. Ito ha, mga kababayan. Nawala. Wait lang. Ulitin natin ha, mga kababayan. Diyos mio Marimar naman.
Wait lang mga kababayan. Can't open daw. I-X ko lang. Ayan na, ito na. Ulitin ko, mga kababayan. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita. Nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. Ano daw? Mag-abot ka ng resignation paper, tapos nung pag-abot mo kay PBBM, amoy alak siya ng 10:30 in the morning, doon mo palang na-confirm na mag-resign ka. Pero advance kang gumawa ng resignation letter. Hala, may ganun pala mga kababayan, na una ang pagsisisi bago ka gagawa ng kamalian. May ganun pala, Sarah? Hala, Sarah, hindi ka lang pala explorer. Time traveler ka din pala. Hindi ka na pala explorer ngayon. Time traveler. Bakit? Nauna gumawa ng pagkakamali bago siya magsisi. Nauna ang pagsisisi bago gumawa ng pagkakamali. So ano yun? Gumawa ka ng resignation letter, nung ipinasa mo kay PBBM na amoy alak mo siya, doon ka palang napagtanto na mag-resign ka. Ano yun? Hala, ano yung gumawa? Advance yung pagsisisi? Nahuli yung pagkakamali. Kakaiba yan. Alam niyo mga kababayan, kahit saan tayo marating, kung ulit-ulitin natin yung video, tanga ang tawag doon. Ang tanga, kapatid niyan, bobo, pinsan ng baliw. Ibang klase. Ibang klase. Parang si Pedro, nagnakaw ng mangga, napilayan siya bago umakyat. Ano yun? Napilay muna bago umakyat? Putang ina, paano siya makaakyat kung napilay na nga? Tanga! Hala, bakit ganon? Si Risa Force, Ma'am Gracious Grace, mega love shout out. Diba? Naiisip nyo ba yun? Si Pedro nagnakaw ng mangga. Napilay muna bago siya umakyat. Paano makaakyat kung pilay na nga? Putang ina si Sarah. Nagpasa ng resignation letter kay Marcos. Ngayon nung inabot niya amoy alak, tsaka pa siya napag-isip na, confirm, mag-resign na ako kasi amoy alak siya. Putang ina! Bakit ganon? Sinabon ko naman. Bakit ayaw bumula? Sinabon ko naman. Bakit ayaw bumula? Alam mo yung si Pedro nagnakaw ng mangga, napilay muna bago umakyat. Paano makakakyat? Pilay na nga. Alam mo minsan mga kababayan, ayaw ko na sa Earth. Gusto ko na sa Mars. Si Sarah, take note, hindi lang siya explorer. Isa din pala siyang time traveler. Bakit? Advanced siyang mag-isip. Diba? Sabi nga ni Sarah, kahit tama man umali, ang ginagawa ko, gagawin ko para masira lang kayo. Ma'am Ilocana in Denmark, maraming salamat po sa yung super sticker, and kay Marie, ayan, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much. Di ba nakita ninyo? Hala mga kababayan, kakaiba na to. In-neurotest nyo na siya. In-neurotest na. Sarah, mag-neurotest ka na. Mag-neurotest ka na. Iba na yan. Biruin mo. Nagpasa ka muna resignation bago mo ma-confirm na mag-resign ka kasi naamoy mo siya, amoy alak. So yun palang paggawa mo ng resignation letter ngayon, wala lang sa isip. So tsaka ka pa nakapag-isip, nung nandoon na naamoy alak mo siya, paano kung hindi siya amoy alak, hindi ka magre-resign? Ano yun? Nagdadalawang isip ka pa? Hala, Diyos ko po. Ma'am Winnie Sagan, maraming salamat po sa yung $7 Canadian super sticker. Thank you so much po.
Hala, mga kababayan, kakaibang isip yan. Oo, tanga ang tawag doon. Ang tanga is kapatid ng bobo, pinsan ng baliw. Diba? Yun lang, yung aking reaksyon mga kababayan. Mahirap po talaga isipin kapag DDS, sasang-ayunan nila yan. Kasi naamoy alak, 10:30, time ng trabaho. Pero ang rason kasi doon, nagpasa ka ng resignation eh. Tapos nung naamoy alak mo siya, tsaka ka pa nakapagtanto at na-confirm na mag-resign ka. So, ibig sabihin, yung pagpasa mo ng resignation, wala pa sa isip mo yun. Guni-guni lang. Diba? Hala, bakit ganon? Tapos ngayon, idadahilan ninyo, time ng duty, uminom ng alak. Alam niyo mga kababayan, kahit uminom ka naman ng alak, kung nasa palasyo ka naman, dyan ka naman nakatira, anong problema? Okay lang naman kahit nga maglasing si Marcos dyan, kung hindi ka naman sinaktan, hindi ka naman sinakal, di naman nagwala, may problema ba? Hindi naman siya nag-drive. Sabihin natin, may kasalanan si Marcos kay uminom siya ng alak sa time ng duty niya, umagang-umaga. Oh, ang tanong ngayon, pinatay ka ba? Ano yun, ghost resignation? Pati ba naman pag nag-resign, may ghost resignation pa rin? Ma'am Roselyn Ramos, ang babaw naman ang dahilan ni Sara. Tapos tsaka pa siya magdahilan na mag-resign kasi naamoy niya amoy alak. Eh paano kung hindi amoy alak yun? Kung amoy bilat yun, magre-resign ka din kasi amoy bilat. Putang ina, kakaiba yan. Di ba? Una muna ang pagsisisi bago ang pagkakamali. Putang inang yan. Oh, sunod, mga kababayan. Oh, eto Sunod natin mga kababayan, eto na. Joel Villanueva. Si Joel Villanueva mga kababayan, katulad din kay Bongo, na naguhugas kamay. Kung nakita nyo si Bongo mga kababayan, sabi ni Bongo sa